Kita niyo to? Si Pulong Duterte, ang anak ng dating Pangulong Duterte, siyempre. Yan ni Congressman, ha? Congressman ang ngayon. Balita ko, hindi nga lang pumapasok, baka busy sa maraming bagay. Kaya ko po pinapakita ko ito. Yan, pati yung statement niya. Galing sa kanya yung statement na yan. Okay? Alam niyo kung ano itong statement na ito? Yung kanyang pagkabahala, pagtutol, at saka pagbanat na rin sa ating military. Especially kay General Browner Jr., ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Alam niyo kung bakit? Ito po ay may kaugnayan doon sa US missile na nandito sa Pilipinas or ginagamit sa balikatan exercise. Alam naman natin malalim ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika o ng Pilipinas at ng Estados Unidos. 71 years old na yan. Ganong katandang agreement yan. Mayroon pang EDCA, Enhanced Defense Cooperation. Di ba? EDCA. At balikatan exercise. So, dun ho sa mga nangyayari niyan at agreement na yan, allowed ang Estados Unidos, hindi lang po manpower ng mga sundalo ang nag-i-exercise dito, napupunta rito, pati military facilities, equipment nila at iba pa, ay pwedeng ipasok sa Pilipinas dahil ginagamit sa mga balikatan exercise at marami pang iba. Pero, masyadong nababahala. Ganun dating eh. O natatakot. Ayaw na ayaw ni Pulong Duterte ito. Delikado raw ito. Mga missile na ito ng Amerika, bakit nasa Pilipinas? Mapanganib daw ito sa pwedeng gawin ng China. Yun pala yun. Takot siya, nangangamba siya, nagmamalasakit, kunwari sa Pilipino. Baka daw magalit ang China, baka daw kung anong gawin ng China, wala tayo magiging laban o kung ano man. Yun. Inangguluhan niya sa posibleng gawin ng China laban sa atin dahil nandito ang mga military facilities dahil nga sa mga Mutual Defense Treaty at balikatan exercise. Hindi man lang niya inisip bilang congressman, bilang leader ng bansa, dahil kasi congressman yan ng Davao, or anak ng dating Pangulo, na ito'y nakakatulong sa kaalaman, depensa ng ating sandataang lakas. Sa kahit sino pa man na magiging problema sa national security ng bansa, ito man o China o anumang bansa o anuman, ay makakatulong ito dahil nagkakaroon ng kaalaman ang Philippine military sa balikatan exercise sa paggamit ng mga high-tech communication facilities, equipment at saka diskarte kung paano palakasin ang national security at depensa ng ating mga sundalo dito sa ating bansa. Yun ang layo nila. Pero bakit inaangguluhan nilang mapanganib sa buhay ng tao, delikado, dahil ayaw ng China? Anong ibig sabihin yung pro-China ka ba? Sa bagay, yung mga Duterte supporters, pro-China Sa bagay, si Digong Duterte, si Sara Duterte, talagang ang dating China kayo di ba? Masyado niyong kinakaibigan ng China. Noon at hanggang ngayon. Kaya, binara ito at binaliwala ito ng military, General Browner, ng Malacanang, ng Department of National Defense, ang komento nitong si Congressman Pulong. Alam mo, Congressman Pulong Duterte, pasintabi na. Kung ipinapaliwanag mo yung 51 billion, kung totoong yan nakarating sa Davao City, pinakita mo sa publiko saan mo ginamit yan, mas makaka-interes sa Pilipino. Pero yung pakialaman mo, yung ginagawa ng ating military at Department of National Defense at ng buong gobyerno tungkol sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas, ay marami diyang tataas ang kilay sa iyo at hindi sasang-ayon. Kasi yung defense and security ng ating bansa, exclusive yan o hindi man exclusive, yan ay ipaubayan na natin sa Executive Department. Sila ang mayroong magagawa dyan. Hindi naman kailangan ng bagong batas in aid of legislation. Yan dapat gawin ng congressman. Palagay ko, tumulong ka na lang
dito sa ongoing investigation sa graft in corruption. Dahil nagsimula ang korupsyon, hindi naman itong 3 taon lang ng Marcos administration. 2016, o yung nakaraang mga administration, may korupsyon. Mula 2016, lumaki ito sa loob ng 6 na taon. Diyan yumaman ang mga diskaya. Diyan nakabili ng mga mamahaling sasakyan, mga building, at nagpayaman ng marami mga bank account hanggang sa umabot ng 2025. Palagay ko mas maganda. Di ba, Congressman? Pero yung makialam ka sa diskarte ng Executive Department, sa ugnayan, sa Amerika, at iba pang mga bansa, mukhang nakakaubo yan. Nakakaubong idea yan. Halata lang na para bang ayaw nyo sa lahat ng ginagawa ng gobyerno at ang dating parang pro-China. Bakit nag-aalala ka doon sa gagawin ng China pero hindi mo iniisip kung ano ang maaaring kalagayan ng bansa, ng mga Pilipino at ng Pilipinas kapag patuloy tayong inabuso ng China at iba pang bansa? Yun ang mahalaga. Paano natin ilaban, paano proteksyonan ang teritoryo sa West Philippine Sea at iba pang lugar sa ating bansa. Yun ang mahalaga. Hindi yung kung anong gagawin ng China o baka magalit ang China o baka magwala ang China. Di gawin nila. Total, grabe yung kanilang ginagawang pambubuli. Tingnan natin. Hindi naman tayo nagtatapang-tapangan. Pero, bayang mga Pilipino, hindi naman papayag. At ako naniniwalang ang mga kaalyadong bansa, not only Estados Unidos, nandyan ang Japan, nandyan ang European Union, nandyan ang Australia, nandyan ang South Korea, at marami pang mga bansa ang hindi papayag na tayo ay sakupin, pakialaman ng China ang ating mga pangkabuhayan at marami pang iba. Hindi ho mangyayari yan. Di ba? Huwag kayo masyadong mangamba. Alam nyo, kung hindi kayo halatang parang pro-China o independent kayo, baka pwede pang tanggapin ng militarya ang inyong pagtutol at mga pagbatikos. Pero kitang-kita naman kasi kung ano ang mga motibo. From day one until now. Kaya wala yan. Okay? Yan. Sasabihin na naman ng mga DDS, ang layo naman ang topic sa flood control. Lagi naman yan nakatwira nila kasi yun ang utos sa kanila, lalo yung mga troll. Kita mo yung mga troll at saka DDS, ang linya ng kailang mga comment, iisa. Sino kaya ang producer at pinanser nila? Ewan ko sa kanila. Si Pulong ang naglilihis, hindi naman tayo Siya yung bumatikos tungkol sa missile, tungkol sa ugnayan ng Amerika at ng Pilipinas sa Amerika. Kaya nga aking sinasabi, kung ang kanyang topic ay tungkol sa flood control at doon sa 51 billion na nakarating umano doon sa kanyang probinsya noong panahon ng kanyang ama, ay lagay ko mas magkaka-interest ang tao pag nalaman kung saan ginamit yung napakalaking perang yan. Sana wala ng baha, sana sobrang yaman na ng unang distrito ng Davao City kung yan ay nagamit lahat. Nasaan na ba yan?